Ang Detroit Leon sa regular season naging kuting sa playoffs, nasa bingit ng elimination kontra sa Orlando Magic. Naging exciting pa yung series dahil pwedeng magkaroon ulit ng upset. Ang number 1 team na Detroit pwedeng ilaglag ng number 8 seed na Orlando Magic. Ang pangalawang team din na dumaan ng play-ins. Ang Magic at Pistons ang dalawang low scoring team din ngayong playoffs. Kung pagbabasihan yung stats ng Pistons, nasa 42% shooting lang sila kontra sa 38% ng Magic. Parang mas maganda pa nga yung nilalaro nitong Detroit kung pagbabasihan yung numbers. Kaso tinatalo sila ni Banchero na merong worst playoff numbers. Kahit meron siyang 21 points, 8 rebounds, 6 assists, 1 steal at 1 block per game na maganda pa rin naman sa mata, pero yung shooting percentage niya 37% sa field at 26% sa 3-point area. Meron pang 3 turnover kada game. Sa game 4, meron siyang 18 points, 8 rebounds, 4 assists, 4 out of 18 mula sa field at 10 out of 13 sa free throws. Pero tinalo pa rin nila ang Detroit dahil sa shooting ni Desmond Bane at ni Franz Wagner. Kahit si Desmond Bane meron ding worst shooting efficiency sa series, 19 points, 3 rebounds, 4 assists, 37 and 44%. Medyo mataas pa yung kay Franz Wagner na merong 16 points, 44 and 33%. Ang malaking lamang kasi ng Magic kontra sa Detroit, kahit inefficient yung scoring nila, mas consistent naman sila sa mga player ng Pistons. Meron kasi silang leading scorer, second scorer at third option. Ang Pistons, walang legit second scorer. Merong second leading scorer. Sa playoffs ngayon si Tobias Harris, 19.7 rebounds, 43 and 14%. Dapat ang second scorer nila si Jalen Duren, na parang nahimasmasan sa playoffs Nagbabay na ata sa kontrata niyang hinihingi. Totally nag-struggle siya ngayong postseason. Si Cade Cunningham naman merong 29.6 rebounds, 42 and 28%. Pero 6 turnover per game siya. Ang kailangan lang gawin ng Magic kung pagbabasihan yung number ni Cade, pa-scorein lang siya ng pa-scorein or pakuhanin siya ng possession tapos siya lang din ang babantayan. Kahit si Cunningham, nahihiya na rin at frustrated sa nangyari dahil posible silang malaglag sa first round ng playoffs bilang number 1 team. Ang Magic may chance i-close out ang game dahil isang panalo na lang ang kailangan nila. Isa lang din ang sigurado dyan, meron jackpot ng malaki kapag nakapasok na ng second round ng Orlando Magic. Dahil dati nung tiningnan ko bago mag-umpisa yung playoffs, parang nasa times 10 ang series ng Magic at Pistons kung Orlando ang mananalo. Sayang, hindi ko natayaan. Bukas naman ang Game 5 ng Lakers versus Houston, kaya itotodo ko na ang panggagatas, baka maubusan pa bukas. Magiging game time decision si Austin Reeves sa Game 5. Pwede siya maglaro, pwedeng hindi. May chance ang Lakers na tapusin ang series at makapagpahinga ng ilang araw bago sumabak sa 8 versus 5 series. Lugi na sila sa bilang ng player, lugi pa sila sa bilang ng araw ng pahinga dahil mukhang tinatamaan na talaga ng fatigue yung Lakers. Mas mahaba kasi ngayon ang magiging pahinga ng Thunder dahil maaga nilang natapos yung kanilang series at mag-iintay na lang sila kung sino talaga ang makakatapat sa second round. Na-sweep ng Thunder yung Suns. Si Dillon Brooks nga naghahanap na kung saang magandang beach pwedeng pumunta. Sana mag-Boracay para matupad yung propesiya. At kung sakali makapasok ang Lakers sa next round agad, matutupad din ang tapatan ng dalawang Caruso, without hair at with hair. Sabi pa naman ni Jabari Smith, mas better team sila kontra sa Lakers. Pero mas better looking naman ang Lakers dahil kay Luka. Taob sila sa papogian at hot pa. Si Reeves expected makakalaro pa rin sa series, Game 5 man or umabot ng Game 6. Based naman kay LeBron, hindi yung defense ang naging problema ng Lakers ng Game 4 kundi yung kanilang offense. Ang question nga lang doon, kung makapaglaro si Reeves, halos isang buwan siyang nawala at kung bumalik agad ang kanyang condition. Dahil nga dati, nung bumalik si Reeves galing sa kanyang calf injury, natagalan din bago siya maging 100% talaga. Dahil kung game time decision si Reeves, ibig sabihin meron pa siyang nararamdaman sa kanyang tagiliran. Based naman kay Redick, mahirap talunin ng team na nasa survival instinct. Si Kevin Durant naman noong nakaraan, sinabi ni Coach Ime, hindi aabot ang series dahil ilang linggo ang recovery ng injury niya sa paa. After naman makipag-meeting ni KD sa team at tinawag pa ng mga fans na fake smiling habang nasa bench, biglang sinabi ni Coach Ime, si KD ay day-to-day status na.
Pwede siya makapaglaro sa Game 5 or mapaabot man ng Game 6, pwede rin siya makapaglaro doon. Parang nasa game time decision si KD. Biglang nabago ng malaki yung status niya. Bigla ding nilagay kasi si KD sa trade rumors. Sorry, nag-buckles ulit. Mukhang na-pressure si Kevin Durant dahil kapag nalaglag talaga siya sa playoffs ngayon na hindi siya nakapaglaro ulit, talagang masisira yung karir niya hanggang narrative. Galing na rin kay Sengun na mas bata sila at mas mabilis makarecover kapag tinamaan ng fatigue. Mas maigsi din yung rotation ng Lakers ngayon at gamit pa yung defense and offense. Kung talunin man ng Lakers agad ang Rockets, expectation hindi rin naaabot si Luka ng playoffs versus Thunder based to kay Sham at sa iba pang medical expert. Kapag kasi nanalo agad ang Lakers, iigsi ng nasa 2 araw agad bago magsimula yung second round. At expectation, 10 to 14 days pa bago talaga makarecover itong si Luka. Papasok sa 4 to 6 weeks na initial timeline. Ang komento kasi ng mga fans doon, parang walang nangyari sa Europe trip ni Luka para magpagamot. Dahil based sa report, hindi pa okay ang movement ni Luka sa workout. Nag-uumpisa pa lang talaga siyang makarecover at walang estimated time talagang binigay kung kailan siya babalik based to kay Sham. Naging mabagal ang recovery nitong si Luka na expected 3 weeks. Dapat mauuna siya dito kay Austin Reeves. Kaso mauuna ngayon si Reeves sa kanya. Saka grade 2 hamstring din ang nakuha talaga ni Luka. Hindi pwedeng madaliin.